Sa gitna ng malawak at tahimik na karagatan at kabundukan, matatagpuan ang isla ng puno ng kwento ng buhay at pakikipagsapalaran. Sa unang tingin tila payapa at maganda ang tanawin, malinis na dagat, sariwang hangin at simpleng pamumuhay. Ngunit sa likod ng kagandahang ito, naroon ang mga taong araw-araw na nagsusumikap upang mabuhay at matupad ang kanilang mga pangarap. Dito sa isla, ang bawat pagsikat ng araw ay panibagong simula ng laban sa buhay. Isang laban na hinaharap ng may tapang, tiyaga at pag-asa. Kilalanin natin ang mga kwentong sumasalamin sa tunay na kahulugan ng sipag at determinasyon. So magandang araw po kabayan. Nandito po kami sa Manlawi upang interviewin ang mga taong lumalaban sa buhay. Nagtitinda-tinda dito upang iaahon ang kanilang pamilya. Meron kaming mga residente na in-interview upang alamin ang kanilang ginagawa dito sa Manlawi. Inaalam namin kung ano ang araw-araw at inaalam namin kung ano pangalan niyo po? Taga-saan niyo po? Ano po kikipon po ninyo? Ano kami ni tapos nagpulan din kami ng gatin, tapos lagi may nagamot na to isda. Naman po ang kita po nito, Dikdik. Bilang ko, bit man sana, basta hindi na damit ko ba. So, ano pong minsan, ano pong masabi nindo sa mga tao na sumusuporta po sa mga produkto po nito? Sa mga titinirita po nito, ano pong masasabi po? Salamat po sa ano sa samudya na suporta. Salamat pa sa pag sa samudya na magtinda man sa mga tuwa. Pwede po i-chat mo po kung ano po titinirita po nito? Sigura mga alimasa, alimango, mga seafoods na yan. Ay, anong oras po kayo nag-start na ano po dito, magtinda po? Tapos anong oras po kayo Alas 9, ano ka? anong oras po? Alas 3. Ah, sige, salamat po, Tay. Salamat pa. Sige po. Magandang araw po, Tay. Ano po pangalan nyo? Ilibalik pa eh. Taga-Susan ka po? Naurek. So ano po ang ginagawa niyo po dito sa Manlawi? Nagano po eh. Hanap kayo po ng Patay sa karte. Kapag Kristo. ito yung po yung ginagawa niyo sa Manlawi. Ano po ang may pagmamaligay niyo po dito sa Manlawi? Yung kinis. Ang barway to kahit. Ika, yung bayo ka muna kay bahani ka lang po. Tama. Sige po, salamat po tayo. Hindi madali ang pakikipagsapalaran sa dagat. May panganib, pagod at hindi kasiguraduhan kung may mahuhuli ba o wala. Ngunit sa kabila nito, patuloy silang lumalaban. Sa bawat alon na kanilang hinaharap, mas lalo silang tumitibay. At sa bawat isdang kalinang nahuhuli, naroon ang saya at pag-asa na maibsan ang hirap ng buhay. Sila ay patunay na kahit nag-aaral ka, kaya nang magsakripisyo para sa pamilya. Isang kwento ng responsibilidad, determinasyon at pagmamahal.
Sa kabilang bahagi ng isla, malayo sa ingay ng dagat at turista, matatagpuan ang tahimik na bukirin. Ang natawag ko pag mumuhay sa pamilya ko, ang pagpaswil ko at At sa kabila ng katahimikan ng bukirin, sumisigaw ang kanilang kwento. Isang kwento ng sipag, tiyaga at walang sawang pagmamahal sa pamilya. Makikita natin kung gaano kahirap manglakbay sa bukirin para lamang gawin ang pamumuhay para sa kanilang pamilya. Dok, at makikita natin si Nanay Emma na nangangamote. Ayan ang pinagkukuha nila ng kanilang pamumuhay dito. Handmade. Rambang ka! Dito, ang buhay ay umiikot sa kalikasan. Sa ilalim ng tirik na araw o kahit sa gitna ng pabago-bagong panahon, nanatili silang matatag sa kanilang tungkulin. Hindi ito madali, ngunit kailangan ng tiyaga, pasensya at lakas ng katawan. Ngunit para sa kanila, ito ang paraan upang kumita at mabuhay. Sa bawat hakbang sa damuhan, kasabay ang pag-asa na balang araw ay giginhawa rin ang kanilang buhay. Tayong mga Pilipino ay gumagawa ng paraan na maghanap buhay sa pang-araw-araw para ito ang maging daan para buhayin natin ang ating pamilya. Isa sa mga pinagkukunang hanap buhay ng mga tao dito sa Barangay Gun ay ang pagtatanim ng palay. So, ano po yung pangalan mo, ate? Giselle Amaro. Ano po yung hanap buhay? Ito, pagtitindahan lang. Gaano na po kayo katagal sa trabahong ito? Mga 8 years. Wow. So, ano po ang karaniwang ginagawa nyo sa inyong trabaho araw-araw? Katulad din lang naman ng ibang nagtitindahan, nagluluto ng paninda, or ito, nagbabantay ng tindahan lang. Ano po ang hirap o hamon na naranasan nyo sa inyong hanap buhay? Yung ganyan, may niluluto ka tapos hindi nauubos naman. Yun ang mahirap. So, ano po ang naitutulong ng trabahong ito sa inyong pamilya? Marami, yung pang-araw-araw namin pangangailangan. Ito din yung nakakapag-provide sa amin. So, ano po ang inyong mensahe sa mga kabataan tungkol sa pagtatrabaho at pagsisikap? Ngayon, kailangan nyo magsumikap ng pag-aaral para kung sakali makatapos kayo, di makakahanap kayo ng magandang trabaho. So, yes. Maraming salamat po, ate. Thank you po. Nay, ano pong pangalan nyo? Melissa Bulante, Ano po ilang taon na po kayo? 32 years old po ako. Nakatira po kayo. Dito sa Barangay Gugon. Ano po ang hanap buhay nyo? Ang hanap buhay ng asawa ko, nagbibakery po siya. Siyempre ako nandito sa bahay na iwan sa mga anak ko. Sa araw-araw ako yung gumagampan ng mga trabaho kasi wala akong katulong. Maliliit pa yung mga anak ko. Pagka umaga, na ako magluto para sa mga anak ko, papunta sa bukid, doon sa palaya namin, ng baka, nagpapastol, sa mga gawain dahil lahat ako, kaya wala akong anong makatulong pa sa akin. So, ano po ang motivation nyo po sa inyong sarili para po magampanan po lahat ng mga... Kailangan mo lang lakasan lagi araw-araw ang loob mo, dapat kumbaga determinasyon kang isipin mo yung mga anak mo palagi araw-araw yung kumbaga sa pag araw-araw, kailangan mo magampanan lahat yun, hindi ka pwedeng mahina, dapat lagi malakas. So, dahil po wala po yung asawa, ano po mga hamon po na naranasan niyo po? Ganit sa pag may sakit ako, siyempre yung mga anak ko, pag may sakit ako, walang mag-aalaga sa mga anak ko. Mahirap yon. Tapos pag ganitong may mga
sakit yung bata, wala kang patulong sa pag-aalaga sa kanila, sa mga gawain bahay. Kaya mahirap. Ilang taon po kayo nagkaanak po? 20 years old ako nagkaanak ng para sa panganay ko. So ano pong maibibigay niyo pong ano po sa mga kabataan po ngayon? Sa mga kabataan ngayon, kung ano ang sinasabi sa inyo ng magulang nyo, dapat makinig kayo kasi walang magulang na hindi magsasalita ng hindi tama. Sa pag-asawa, wag muna kayo mag-asawa, mag-aral kayong mabuti. Lahat ng gusto nyong pangarap, matupad muna bago kayo mag-asawa. Kasi mahirap magkaroon sa ganitong pamilya ng maaga. Kumbaga, dapat muna kayo sa buhay, magtulong muna kayo sa mga magulang nyo, magtapos ng pag-aaral. Kasi yung pag-asawa, andyan lang yan. Sila ang nagsisilbing ilaw ng tahanan, ina at ama sa iisang katauhan. Sa kabila ng hirap at pagod na natiling matatag ang mga tao sa isla, ang kanilang buhay ay maaaring simple, ngunit puno ito ng kahulugan at inspirasyon. Sa bawat patak ng pawis, sa bawat sakripisyo, at sa bawat araw na kanilang pinagdaraanan, makikita ang tunay na lakas ng isang taong may pangarap. Ang buhay sa isla ay hindi man madali, ngunit ito ay puno ng pag-asa, pagmamahal at walang sawang pagsisikap.